Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ano na? Ano daw? Hello. Pasok Ayan, na. meron na. Ayan, Ayan. meron na. Hello. Good afternoon. Ay, pasensya na po kayo. Tinayos lang po ang aming monitor para po gumanda lalo. Ayan, oo. Di po ba? At saka kasi po, guess ko po ito si Mr. Cooper. Baka kailangan po okay. Ayan, para po syempre. lalo siyang gumapo. Di po ba? Oo. Ayun po, magandang hapon po at marami po kaming pag-uusapan Ayan, ngayon marami po tayong pag-uusapan. sa aming guest ko na si Mr. Cooper. Ito po siya at mag-greet sa inyo. Magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi sa manlupalop ng ating mundo. Ako po ibabati ng magandang hapon po sa inyo. Andito po ako sa programa ni Miss Treasure. Yan. Sa kanyang programang Love Notes and Memories. Tama ba? Yes. Love Notes and Memories. Love Notes and Memories. Talaga naman, pag sabing love notes, ano? Oo, siyempre. Diba? Yeah. Halatang-halata lahat yun, no? Oo, love notes, tapos mayroong ala-ala, di ba? Oo. Alaala ng lumipas. Oo, ala-ala ng bahagi ng buhay, ayan. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Sa Ayan, pag-ibig? Yan niyo po, Ano? share niyo po ang live at share niyo po ang live po sa mga oras nito. Okay. Ako po si Cooper Kahulugan. Yes. Ayan. Tinan mo naman po ang aking partner ngayon, di po ba? Siguro po magiging lively ang aming talakayan ngayon. Oo. Kasi po gusto ko po kasi Live na live. Live na ang live talakayan, at with syempre, sense of oo. humor. Gusto ko po yung mga ganyan, no? Mahilig po ako sa ganyang tao. Mga maganda ang mga kuro-kuro sa buhay. Oo, yung Yan. kuro-kuro sa buhay. Okay. Ganun po Kuro-kuro, yun. Oo. yan. Kaya, Ano? marami po tayong pag-uusapan. Siyempre, Oo, may yes. mga letter din po na talagang may letter din na talagang amin po yung sasagutin. Ilang sandali po lang. Yan. Oh, yes. Oo. Hindi ba, Mr. Cooper, meron kang letter? Ano na nga yung letter mo tungkol sa kuha natin? Hindi, yun bahagi lamang Ng iyong? ng pwedeng mangyari dun sa magiging topic natin mamaya. Okay. Oo. Ako muna yung mag-start. Oo, ng ikaw muna letter. mag-start. Okay. Mm. Yes. Ayan. Sige. Ikaw muna yung mag-start. Okay. Yan. Babasahin ko na po ang aking letter. Galing po ito kay Lita. Miss Treasure, ako po ay anak sa pagkabinata ng papa ko. Ayun. Okay naman po ako at mahal po ako ng aking mga lola at lola. Kaya lang po, Ay. Miss Treasure, para pong naiinggit yung mga kapatid ko sa pangalawa, yung mga kapatid ko po sa una ng siyempre po kinasal ang mga magulang ko. Nagtataka po ako kung bakit sila nag-iinggit na magkakapatid sa akin. Apat nga naman po silang magkakapatid, ako po ay nag-iisa naman. Ano po ang masasabi mo doon sa ganong naiinggit sila, pero ako po ay tuwan-tuwa at mahal na mahal po ako ng aking lolo't lola. Ayun. Iyon ang letter, iyon ang sulat ng ating letter sender na si Lita ng San Ildefonso. Ayun. Mm-mm. Ayan. Yan. Ano ang masasabi mo sa kanya na sa akin kasi yung bang tipong hindi mo naman kasalanan yon na nagkaroon ng anak ang iyong papa sa binata. Di mo yung kasalanan. Pero mahal na mahal ka ng iyong lola, siyempre ikaw ang unang apo kung tutuusin, Ayan, di ba? Siyempre, yung akin kasi yon, dapat nga hindi sila mag-inggit sa dahil
nag-iisa kang anak, apat silang anak ng huli ng kanyan pa, yung papa. Dapat nga yan, mahalin kayo. Mahalin ka ng iyong mga kapatid. Diba? Ganun yon. At saka kaya nga minamahal ka ng iyong magulang, ng iyong nanay at tata, ay ng lola at lolo mo. Siguro yung lola at lolo mo, nakita yung kabaitan mo. So mayroon pang ibang kasama doon na kapatid talaga ng kapatid niya doon sa tatay. Kasi anak lang siya sa sa binata. Oo. Pero meron siyang kapatid na apat. Na apat. Nagagalit daw, nagtatampo at nagseselo sa kanya. Bakit daw ganon? Samantalang sila naman kasal ng... Hindi, pagka sinabi talagang kapatid, pagka anak sa pagkabinata, mas nakatatanda yan. Parang Oo, siya ang pinaka... Panganay yan. Panganay. Oo, kaya lang nagtataka siya kung bakit nag-iisa na nga lang siya at nagseselos pa sa kanya. Oo. Di ba? So, it's a very mature. Dapat yung maturity niya sa kanyang sarili based dun sa pangyayari ng buhay. Oo, syempre. Baka maaari siyang spoiled brat nung araw. Oo. Kaya nandun pa rin yung bahagi. Ako, may papayo sa kanya, dapat talaga be matured na talagang dun sa age niya. Oh, yes. Para hindi siya panagilihan. Nagsabi kasi pananagili eh. Totoo. Yung pananagili, ganun. Baka may bahagi na nakikita sa kanya na dapat talaga ibahagi na yung parang pinaka-maturity dun sa kanya. Oh, yes. Yun ang masasabi ko sa kanya. As a be matured, dapat para kung ano bang bahagi na naramdaman niya na talagang nagsiselos yung mga kapatid. Kapatid na balik kapatid niya yun sa tatay. Pero yung mga nakababata. Oo, kasi siya anak sa pagkabinata. Yung pagkabinata. Ng tatay niya. Before dapat yung paunawa na talagang mulat-mula kasama niya na kasi yan. Oh, yes. Oo. Kasama na kasi yan, tapos hanggang sa hindi naman na nalihim yun, talaga naman lumantad na talagang siya'y anak sa una. Hindi naman siya nilihim. Iyon yung sinasabi niya. Ako, baka napaparanoid lang siya kung ano may damdamin para sa kanya. Oo. Parang hindi niya... Basta ang mahalaga, tanggap. Yung tanggap siya. Tanggap siya. Oo. Tama yun. Na kahit papaano tinatanggap siya. Kaya lang ang iniisip niya, bakit parang nagagalit sa kanya? Parang nagsiselos. Oo. Bakit ganon? Dapat talaga ipakita niya yung pagka-matured niya. Oh, yes. Kasi parang lumalabas na panganay siya eh. Oo, siya ang panganay kasi niya. Yung pinaka-matured niya. Oo. Baka yung bahagi na ako, baka nabibibi pa siya nung baka lahat ng nasusunod pa. Ako, ang adjustment talaga niya dyan, kung ako mag-adjust sa kanya, mag-adjust siya to be matured sa kanya. At parang ilagay niya nun talaga. Yung parang panganay siya. Siya ang pinakapanganay sa papa niya. Siya ang unang anak eh. Siyempre, kung tutuusin, siya ang unang apo. Dapat nasusundan yung mga bagay na ganon. Ang iniisip niya, bakit daw siya parang kinakainggitan? Meron lang sigurong bahagi na talagang pakikisama doon sa kanya. Oh, yes? Nung father niya. Na maring baka hindi kasing ganon. Pantay-pantay naman yan eh. Dapat pantay-pantay. Pantay-pantay naman. Kaya nga sabi niya, kahit naman daw papaano, mahal na mahal siya nung lolo't lola niya. Ayun, ganun. Baka daw kaya... Lalo yan. Baka daw nagagalit sa kanya. Alam ko, spoiled brat yan eh. Ganon. Spoiled brat. Alam mo ba yun? Oo. Maring pangyayari. Mga ganun mga bagay. Pero kung ako, mapapayo ko lang talaga sa kanya, be matured. Oo, yes. Ilan taon na ba siya? Walang sinabi dito eh. Siguro, apat yung magkakapatid sila. Be matured. Matanda na siguro siya. Be matured. Baka maaring yung bahagi pa nung lalo yan, di ba sinasabi nila, spoiled. Oh, yes. Maaring laking lola siya. Ayan sumagot siya. 58 na daw siya. Ayun. Ibahagi niya pa, yung talagang bagay, yung talagang sa sarili niya, na talagang
dun sa panganay, bilang isang nakatatanda talaga. Okay. Oo. Oo. Tama 'yon. Okay. Yun ang masasabi ko lang sa kanya. Yun ang payo Alam ko, namin. pantay-pantay naman sa Yes. kanya. Siyempre, Oo. mas may bata. Siyempre, yung bahagi na ibabahagi din sa kanya Oo. na na isang mga kabuhayan. Okay. Oo. Ibahagi niya din, hindi yung sa kanya pansarili lang. Oo. Yun Tama. yung mga Tama. advice ko sa kanya. Oo. Tama. Oo. Yun yung advice Eto ko. pa. Miss Treasure, yung pong girlfriend ko, tatay kong masyadong, malandi. Ay, yung pong girlfriend ko, Yung girlfriend niya, ng tatay ko, Ng tat- masyadong malandi. Walang modo. Ano po kaya ang dapat sa kanya? Siya naman, hindi naman po siya mahal ng tatay ko. Siya lang po ang humahabol sa kanya. Nalaman na po ng nanay ko yung ginagawa niya sa tatay ko. Kasi po, ang sabi po ng tatay ko, hindi naman daw po siya mahal. Siya lang daw po ang humahabol sa kanya. Makati raw po kasi, ang sabi ng anak niya. Makati raw po yung babae. Ano masasabi mo doon sa babae? ano ba yan? Kasintahan lang nung... Kasintahan lang nung kuwan. May asawa siya, may anak siya. May anak daw sila. Ayun. Hindi niya sinabi ko ilan sila anak. Basta sabi niya, palengkera daw kasi yung kabit ng tatay niya. Hindi naman daw, siya pa daw humahabol sa tatay niya. Ba't daw ba, may ginturo ba ang tatay niya na yung... Basta talaga sila talaga ang pinakikisamahan. Sila talaga yung mga nandun yung attention doon sa bahay nila. Gayon. Kasi kung nababawasan na yung mga bagay na attention sa kanila, financially, pero kung may ipinaglalaban yung babae, may anak ba sila nung tatay? Oo, may anak na. Habang nakatutok sa kanila, habang nandyan yung attention sa kanila, kung mayroon namang ibabahagi na pinapakarapatan nung babae na naging karelasyon nung tatay, ang mababahagi ko dyan na talagang unang-una tanggapin nila, ano man ang pinanggalingan, hindi kasalanan ng bata, kung ano man yung mga kaganapan. Oo. Yeah. Pero ang nagagalit sila dun sa kabit ng tatay niya. Bakit daw habol sa tatay niya? Sabi daw ng tatay niya, hindi naman niya mahal yun. May hahabulin naman siguro. Ano kahabulin niya? Yung mga bagay na sustento siguro, baka ganun talaga. Pero importante, kung sa... May kakatihan yun. May kakatihan. Kaya ganun. Dun sa bata na lang, naka-attention, ganun na lang yun. Kaya, ang mahalaga, sila ang mahal ng tatay nila, kung ano man ang bahagi ng mga... Basta, nasa sa desisyon ng tatay lang yon kung yung pinapakita nung ganun medyo ayaw nila na pag-uugali o attitude. Ganun. Basta mahalaga, nakatutok, nandun yung attention nila ng tatay dun sa kanila. Okay naman yun siguro. Importante. Pero Attention. ayaw noong mga anak. Sino ba namang anak ang magkakagusto ng ganun? Kung ayaw, sabihin siguro accidentally lang, baka hindi nating masabi, hindi tayo pwede mag-judgment kung ano man yung pagkatao. Basta ang napakalaga, yung bahagi ng atensyon nasa sa kanila. Okay. Kung nagkakaroon man ng attention doon, tatingin lang magdidesisyon yan. Okay. Sa financial. Okay. Financial. Bakit ba Yun puro ang kabit advice ito? ko dyan. Miss Treasure, ano po ba ibig sabihin ng babaeng malikot? Ayan, sino yung nililikot? Babaeng malikot. Alam po niya kung ano-ano ang pinagsasasabi niya sa papa ko. Ano po ba yung naghihingi po yata siya ng pera sa papa ko. Ayaw naman po siyang bigyan ng papa ko at wala naman daw pong mangyayari sa kanya. Dahil po, ang gusto po niya, siya ang wag daw pong intindihin ang kanyang nanay. Nanay is yung nanay yan, yung asawa ng papa niya. Ganun. Ganun. Yung nanay,
Wag daw pong intindihin yung nanay ko, sabi raw po nung kabit niya. Oo. Bakit hindi intindihin? Nakikikabit ka nga, nakikisawsaw ka nga lang eh. Dapat nga ikaw ang itapon sa basurahan. Dahil napakalikot mong babae, palengkera kang babae. Kahit naman ako lalaki, iiwanan kita. At saka, hindi ka igagalang ng tao. Kasi hindi natin masabi ko ano naging relation nila, kung lumawak ba yan, yung relation nila, yung atensyon nung father nila doon sa mga bagay ngayon. Ano ba ang obligasyon talaga? Yung obligasyon nung tatay doon sa girl, di ba? Yung obligasyon, mayroon bang obligasyon na mayroon bang susustentuhan ng mga bata, kung ano, pero kung kasi wala namang anak yung kabit. wala. Nangangabit nga lang doon nagagalit pa daw sa nanay. Nagagalit pa daw sa nanay nila. Bakit magagalit siya nanay niya? Mas maganda naman po ang nanay ko kaysa sa kanya. Siya po, halatang halata po siyang palengkera. Pagka ganun, hindi pwede yan. Kaya magdi-decide yan, yung tatay niya talaga ang magkaroon ng mga bagay na na paraan para hindi na mangyari yun yung mga bagay na gano'n. Oo, tama. Kasi tama. what for? Kung kakausapin naman nung nanay, baka ang kausapin mo nila, mag-usap muna sila mag-asawa. Ano ba nagiging dahilan ng pinagaganyang pagdidiman nung babae? Ang gusto daw kasi nung babae, palaging makikita. Baka magkamali ako. Palaging magkikita sila. Gusto niya, siya. Kaya palagi po kang nagkikita sila ng papa ko. Nagagalit naman po ang papa ko kasi napakatapang po noong kabit niya. Mas matapang pa po yung kabit niya. Dapat po makisama siya sa kasi amin. pag sinabing kabit, mistress yan. Oo, mistress. Oo. Mistress siyang pinupuntahan. Bakit siya matapang pa? Binibigyan natin niya kasi nagkaroon siya ng pagtanggap nagkaroon siya ng nagpagtanggap na maaring maging parts of life yung tatay niya, yung bahagi. Hindi bahagi sabi nga raw ng tatay niya doon sa nanay niya, yung babae lang ang humahabol sa kanya. Yung pala Bakit naman siya hinahabol? Yung pala naman Bakit? Wala na tayong pag-uusapan dyan. Yung pala naman kung tutuusin na yung attention ng tatay niya nandun sa kanila. Oo, pero dapat yung babae humihiwalay na. Huwag na siyang makisawsaw. At saka isa pa, makipaghiwalay na siya dahil lang hindi naman siya gusto ng lalaki Ayan. Bakit isinasaksak niya ang sarili niya? Dapat hindi niya sinasaksak ang sarili niya. Tapos sabi pa nga nung anak, mas maganda naman daw ang mama niya at saka mas decente daw. Ito daw kabit nung papa niya. Siya pa ang humahabol. Siya pa yung lahat yung inahabol. Siya pa yung napakatapang, supla, maldita. Ano yung dapat sa kanya noon? Alam mo, tingin ko dyan yung tatay talaga nagbigay ng attention yan pagkakataon na dun sa mistress na yun. Pag sinabing mistress, yung mga bahagi ng obligado. Oo. Kung merong direksyon na talagang pagbibigyan niya. Kung wala naman talagang obligasyon, what for, di ba? Okay. Ganun talaga. Pero dapat siya, layuan na niya. Hindi kasi Oo, tama wag na, yung gano'n wag na. Yung tatay nakakasira nga siya ng yung tatay buhay ng may buhay. talagang lumayo. Oo. At saka ang okay lang sana kung mahal siya noong papa niya. Hindi Hindi siya mahal. Siya yung humahabol doon sa papa niya. Alam ko before maaring nagkaroon ng attention yung yung tatay niya doon sa girl. Kasi hindi magkakagaling yung babae. Kahit na anong klaseng babae pa yan, kay decente, kay kung ano man ang pinanggagalingan, kung ano bang attitude niyan, basta yung tatay niya ang nagkaroon talaga ng relation. Mari. Kaya dapat the tatay is ipatapos niya na kung ano man ang mga bagay na wala siyang obligasyon. Yun lang. Kahit nga daw sabihin ng papa niya, pinupuntahan pa yung papa niya. Ganun ba siya kakakuan? Kalandi? Kakiri? Ang kiri naman kung i-blatter na lang nila yan, tapos, yun, i-blatter na lang nila yan, yung babae. Ano iba-blatter sa kanya?
Eh di, syempre, kasi harassment yan eh. Oh, yes, oo. Pang-haras na yan eh, dun sa, Oo, kaya nga. sa harassment, di ba? Yung harassment na, Hindi ba siya nahihiya yan dun talaga sa... siya ng, ano talaga siya ng harassment talaga, kasi pang-haras na yan. Oo, pero hindi siya nahihiya Sinitas dun sa yan. mga anak. Hindi, kaya nga, Kahit sa mga yung yung bahagi tunay na lang yan asawa. na harassment na lang yan. Isi Nicodemus and Ida Palisok, Arthur David Onifiano. Hello, happy watching po. Ayan. Sabi daw nga ni Mompe, ang kapit daw talaga ay matapang daw talaga. Oo nga, matapang talaga. Paano nga, kung siya gusto niya siya ang unahin ng lalaki. Pero alam mo, dapat kung ako wari ako. Ano ba sabihin ko? Wari ako, may ano tawag doon, may kabit ako kunwari. For example, may kabit ako. Yung ano gagawin ko? Yung wari may boyfriend pala ako. Yung boyfriend ko may asawa. Nagkagustuhan kami, nagka-inlaban kami, nagmahalang kami. Pero alam mo, ako ang gagawin ko, kakaibiganin ko yung asawa. Sa akin, ewan ko sa iba, hindi ko aawayin. Ba't ko naman aawayin? Hindi ba? Hindi mo naman dapat awayin yun eh. Dapat mahalin mo, hindi yung aawayin mo. Halatang halata yung kakirihan mo eh. Di ba? Kaya nga sabi daw, ang mga, Miss Treasure, ang mga mistress daw, talagang, iba talaga ang attitude. Iba talaga yung mukha na, talagang tabla na talaga yung mga mukha daw. At hindi adobe, hindi lang tabla, adobe. At hindi na to nahihiya. Kasi, may mga bagay na ng kaganapan doon sa isang naging relation, kaya ganon. At saka isa Kaya ang pa, tatapos talaga niyan, yung tatay. Tatapos talaga yan sa relation niyan. Tsaka, yan, walang ibang karapatan dyan unless na lang kung ano man yung obligasyon, di ibigay yung obligation. Pero pag wala naman. Yun ang part lang ng parang mangyayari na talagang harassment. Harassment na lang yun. at saka nangaharas hindi na lang. kung siya naman yung humahabol wala na siguro lumiligaw sa kanya kasi kung pangit naman yung babae, sabi nung anak mas maganda daw yung kanyang nanay. Hindi naman pinag-uusapan yun. Hindi naman. Siguro, talaga. Siguro, nalaspag na itong babae. Laspag na itong babae, kaya ganun lang naman yun eh. Bakit ka ipipilit mo yung sarili mo kung hindi ka nilaspag. Laspag na laspag ka na. Kaya yung bahagi yun, dapat talaga, yung tatay talagang tumapos. Baka, kasi yung babae talaga demanding nagmamalaki talaga. Maaaring before, hindi natin masabi kung anong attention ang ginawa niya sa babaeng yan. Pero mali yun. Dapat kaibiganin, sa akin kung ako yun kakaibiganin ko yung asawa ng boyfriend ko para saka, hindi namang masasabing sisirain na yung buhay nilang family, no? Maganda yung ganun yung ikaw, ano masasabi mo doon? Yung kakaibiganin ko yung asawa noong ano na lang yan, nanghaharas na lang yan. Kaya nga, nangaharas yan. Baka pangit, kaya ganun. Harassment na lang yan, no? Mga pangit kasi ganyan, sinasaksak yung sarili niya. Wala namang kakwenta-kwenta. Harassment diba? na lang yan, yung mga bagay na gano'n, di ba? Inaharas lang niya talaga. Haras lang talaga. Kasi nga, baka wala na siyang makitang lalaking ganun. Tsaka isa pa, kung siya naman ang isinasaksakan sarili niya dun sa lalaki, nakakahiya yun. Di ba? Bakit mo isasaksakan sarili mo? Dapat wag mo isaksakan sarili mo dahil nakikikabit ka lang. Nangaharas na lang yan. Nangaharas na lang siya. Harassment na lang yan. Wala namang maring obligasyon. Basta walang obligasyon yung tatay. Never. Hindi baliwalay lang nila yung mga bagay na yan. Ganun ba yun? Ayan, Miss Treasure, boyfriend ko po ay pumatol sa tomboy. Ito naman pong tomboy,
kaya lang daw po niya inagaw sa akin yung boyfriend ko para po malaman niya kung macho talaga. Hindi naman po pala macho, ang walang-walang kakwenta-kwenta, ang lambot, ang kapal ng muka. Kaya ko lang po naman nagustuhan. Akala ko po may pera, wala po palang pera, puro yabang lang. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Bakit ka iibig sa isang tao na pera lang ang gugustuhin mo? Hindi mo mahal yon. Gusto mo lang makuha yung attention nung kanyang yung attention, Oo. Anong gusto mo? Akala pala niya, makuhututan niya yung asawa niya. Hindi ganoon. Kung matino yung lalaki, pero kung mahal ka na talaga ng lalaki, hindi ka pagpapalit, di ba? Kaya lang, kaya lang, sabi pa dito, kaya nagtataka po ako kung bakit pa siya sa tomboy. Ngayon po, Miss Treasure, naging babae na siya. Nag-date na po pala sila ng 3 beses, 4 na beses po yata, ang sabi nung kaibigan. Kaya lang po, siya po ang nagyayaya, yung tomboy. Sabi daw po nung tomboy, walang kakwenta-kwenta at malambot. Diyos ko, pati ba naman yun sasabihin mo? Anong masasabi mo doon? Naging babae na yung Oo. Naging babae niya yung tomboy. Kasi... Babae talaga yun? hindi ba babae naman yun Kaya lang, inagaw niya. Ang sabi daw kasi ng tomboy, kaya raw pala tanong ng tanong sa kanya, ano yun? May pera ba yun? Anong business nun? Oo, may pera, maybe. Yun daw pala, gustong agawin ng tomboy sa kanya. Pero, kapal din naman ng tomboy, Hindi kaya ang relasyon ng una dyan, yung wife niya. Tapos para lang kumawala sa ganang situation. Okay. Yung tatay talaga ang parang palagay ko double cross yan baka ganun ang pangyayari, di ba? Sa bagay, pero ngayon lang ako may nababalitaan akong ganyan na tomboy na naging babae talaga. At nagustuhan niya talaga yung lalaki. Alam mo, the tomboy is user. Baka yes, user. User talaga yan. User lang yan. At saka, bakit niya sinasabi na ganito, alang kwenta? Di ba? Alang kwenta raw yung boyfriend niya. Bakit niya gaganunin? Tapos magkikwento siya. Tapos siya pa ang nagyayaya sa date nila. User lang yan. Baka mamaya dinouble cross lang sila. Kaya daw nawala ng gana sa kanya yung kanyang boyfriend. Hindi alam ng boyfriend niya na nagkasakit na yon ng virus. Ano kayang virus? Anong virus? Sabi mo nga sa amin kung anong virus yung sakit ng tomboy na yon. Ayan. Oo, yun ang kwento nung kanyang kaibigan. Ang kaibigan talaga, no? Kasi siyempre, pag kaibigan mo, naikwekwento mo yung mga, papaano yung 3 beses na po yan nagbalik-balik sa ospital. Ayun. Dahil sa virus na yon. Sa virus. Oo. Papaano yon? Alam mo yan, magkakaroon din ng sakit yung boyfriend mo. Kasi may virus yung tomboy di magkakasakit din yung kuwan mo. Kaya, kung kayo magkakabalikan, painumin mo na 10 agad na antibiotic. Para mawala yung kakuwanan niya. Ganun lang. Ganun yun. Hindi ba? Ganun lang yun. May letter ka dyan? Meron kang sasabihin? Akala ko may sasabihin ka. Di mamaya, meron tayong mga magiging topic natin, yung tukol sa relation din, pero mga LDR. Okay. Long distance relationship. Miss Treasure, ano po ang pwedeng i-prevent sa wrinkles? Wrinkles? Pwede po nyong lagyan ng ano ba yon? Vaseline po with milk and lemon. Paghahalu-haluin mo po yon, pagkatapos po, kasi pwede ihalo mo po yon para po tapos ilalagay mo po sa mukha mo yon. For 30 minutes, ganun po yon.
Yun po ang nakakaalis ng wrinkles at saka gaganda po. Orange po orange yung ilalagay nyo. Puputi rin po yung mukha nyo. Kaya nga po ako, Diyos ko, ang puti-puti na ng mukha ko. Ang pangit na po. Hindi ko po kasi maiwasan na hindi ako maglalagay ng ganon. Kasi po, siyempre, naiinitan ka. Ayoko magkaroon ng discoloration. Nakakatanggal po yun ng discoloration. Kaya po, pag po sa ganyan, makikita po yung mukha mo na maputi po talaga. Pero sa personal naman po, ewan ko po, ako ba ganyan kaputi? Hindi naman siguro. Ano ba, ganyan ba talaga yung mukha ko, Mr. Cooper? Nasabi talaga yung mga sikreto mo talaga. Yung mga ganyan. Hindi kasi ako bumibili sa market. Ang aking ginagamit is yung talagang pwede sa akin ganon. Ayun. Pwede. Ay, Miss Treasure, ano po ang po pwede sa hair ko kasi po masyado pong dry sa coloring at saka po nalulugas. Ay, this is yung iyong kuwan is coconut oil. Coconut oil, no? Imamassage mo yan sa hair mo para lumago at maging shiny. 30 minutes or pagkagising mo sa umaga, imamassage mo na yan, alam mo po yan, maaalis po yung pag po ikaw nalulugas ang buhok mo, mawawala po yung pagkalugas niyan. Makikita mo na lang po parang may balahibong pusa sa may harap, no? Kaya po ako ako noong katulad ng iba na nakakalbo, hindi po, araw-araw po ginagawa ko po yan. Yan po, coconut oil, tapos sa mukha ko, buong katawan ko po, nilalagyan ko po yan ng lemon. Tsaka po, coconut oil with sugar. Para po kasi mawawala yung minsan po, hindi po ba may rough or yung mga rough na skin mo, mawawala po yun. Yun lang po, coconut oil. Sa mukha mo, pwede po yan. Gaganda po yung face nyo, mawawala po yung mga wrinkles nyo. Yun yan lang ang po. beauty tips, hindi lang pagpapayo, kundi sa Kaya beauty nga, tips. may nagtatanong, sabihin ko na, hindi ba? Ganun yun. Yun ang masasabi ko lang sa inyo, gawin lang nyo yun, at pag nagawa ninyo yun, tingnan ninyo, totoo yung sinasabi ko. Opo. Yan, kita mo. Kaya, yan po ang kasi po, ako mismo, ayan po, ayan mo, makikita mo po ako. Hindi po ako nagme-makeup, kaya nga po mapula yung akin ko, nagtataka nga po ako, ayoko po ng ganari kaputi. Yun lang po ang masasabi ko. Mawawala po ang wrinkles nyo. Yan. Mag-relax, tapos hindi yung basta maintin ng ulo, lagi lang talaga nakismile. Oo. Naka-relax kayo. Huwag kayong chismis. Alam mo po, wala pong idudulot na maganda ang chismis. Yung maninira kayo sa kapwa nyo, mahirap po yun. Baka po idemanda pa kayo. Kaya ako ang ganunin mo, pag hindi ka umanda ka pag nagkita tayo. Ganun lang ako. Miss Treasure. Ganun pa ba? Oo. Yun nga, yung mga tips na yan. Ano ba yan? Puro pagpapaganda naman po tayo. Ano ba yan? Nasabi ko na po sa inyo yung coconut oil, di po ba? Ipupunas po nyo. Kung wala po kayong orange, kasi po mahal ang orange, kalamansi po, pwede na. With the sugar po, wari po, rough yung inyong skin. Punasan lang po, lagyan lang po nyo at ibabad ng, naman pong napakaraming coconut oil. Yung tama-tama lang po, ilagay nyo sa palad nyo, yung sugar, and ipunas po nyo sa braso nyo, para po maging smooth ang skin nyo. Ganyan po ako. Maging smooth. Ako po, nagaganyan po ako, kaya wala po akong hindi po rap ang skin ko. Tsaka hindi po nagkaka-wrinkles. Magtataka sila kung ilan ang edad mo, kung babanggitin mo, di ba? Oo. Diba? Kung sino makahula niyan. Ay, nako. May load. Oo, may load. Hindi lang load ang ibibigay ko sa inyo. Oo. Baka dapat hindi mo kilala. Oo, pero dapat, pag kilala ko, ayoko. Madaya na yon, di ba? Oo. Okay, tama, Kaya, diba? oo. Kaya sa kuwan po namin sa Ambayan, sa May 6, meron po kasi kaming pagsasama-sama ng mga kaibigan ko. Ayun, meron po akong mga konting bigay-bigay. O ba kilala mo to? Si Baby Punta Dabela. Punta Bella. Hello. Yan. Hello, baby. At kauwi lang daw po niya. Kauuwi mo lang. Oo, kasi yan,
nagmamassage yan. Oo, nagte-therapy. Parang ako na nagte-therapy. Sa mo Kaya- pakishare yung live. Yan. Oo, ayun. Pwede rin naman, hindi naman siya maramot eh. Naging guest ko nga yan dito. Talaga? Yung acrylic flower, Oo. wala lang si Mampe nun eh. Kung nandito si Mampe, nagkaroon siya ng acrylic Oo. flower. Ako, nagkaroon kami. Oo. Kaya yun ang sinasabi Si ko. Baby Oo. Puntabella. Eto pa, Miss Treasure, ano po ba yung warts? Warts na sa mukha, sa pwede po ako magtanggal nun, nagtatanggal po ako nun. Pero Yan, hindi po ako nagtatanggal pag vaginal warts. Ayoko po, baka ako mahawa. Ang ganda-ganda ng kutis ko, baka mamaya mahipo ko. Ay naku po, sa totoo lang po, kahit ganiri edad ko, hindi po, ala po akong discoloration sa katawan. Buong buo po yan, hanggang buong katawan ko. Pare-pareho po yan. Ano, sabihin niyo na yung edad ni Miss Treasure. At kayo ay may load na ibibigay ko sa Oo, inyo. yun. Basta hindi ko kilala, ha? Ayun, yun. At yun lang po yung warts. Nagtatanggal po ako ng warts. Mula sa face nyo. You know. Pero ayoko lang po ng vaginal warts. Kasi po, iba po ang gamot doon sa vaginal warts. Yun na po kasi, kuha na po yun eh. Ano yun? Sakit na po yun. Meron pong mga babae, buong vaginal, meron pong warts hanggang loob. Ayun. Meron po yun. Kahit lalaki po, nagkakaroon po nun sa loob. Ano nga papayo mo sa nagtatanong? Na ano? Magpatingin kayo kung sino yung gusto. Magpatingin po kayo sa derma, kaya kung sino yung marunong na Lumalabas siya tayo pagka yung mga summer minsan. Yes, oo. At saka hindi lang summer, yung iba kasi, minsan direct to sunlight, Ayan, lumalabas oo. yan. And may mga sakit. Pag ikaw nagka-warts na malalaki, may sakit ka nun. Lalo sa vaginal. Pero dito sa mukha-mukha, wala yon. Ang pinaka-delikado yung sa vagina. Kahit sa lalaki, yung ari nila magkaroon ng kulugo, Oo. Yan po kasi matatanggal ko. Wala po ako hindi lang po kayo nahihiya sa akin okay lang po tatanggalin ko yun sa inyong mga, pero ang ayoko lang pong tanggalin yun sa vaginal or ayoko po nun baka mahawa. Nakakaawa po kasi yun baka mamaya ganito yung mukha ko magkaroon ng warts ay nako sa bagay naman po ang masama pong warts yun sa vaginal. Pero sa mukha po, natural naman pong magkaroon tayo ng warts ako po kasi pag tinitingnan ko yung tao, nakikita ko po kasi na may warts. Madali naman po yung tanggalin. Matatanggal, ika-third day po yon, mawawala na po yon. Una po, magbo-brown, tapos po magda-dark. Pagkatapos po yon, matatanggal na po ika-third day. Yung iba naman po, pag malaking-malaki, 1 week po ang inyong kuha. Hindi na po iyon kinokotorize. Meron po akong ginagawa doon para hindi i-cotorize. Ganun po. Kasi po, pag po kasi diabetic, mahirap po yun pag diabetic. Baka po kasi mag-scar. Kaya po ganun. Kaya hindi po ako naglalagay pag ng diabetic. Ganon. Talaga. Oo. May nag-greet sa iyo. Ano? Yung pangalan nito? Sino? Si Dan Mercado. Ay, hello Dan. How are you? Oh, Nakikinig yes. po ako, sister. Ay, thank you. Paki-share niyo lang po yung live para po marami po rin makapakinig yan. Okay. Maganda at nakikinig ka. Thank you. At binigyan mo ng pagkakataon ng aming programa. Ayan. Marami kang matututunan dito sa amin kahit saan, hindi lang sa love. Ultimo sa mga facial kuhan mo, ultimo Beauty sa mga tips, sakit yeah. sa beauty tips. Tanungin po niyo ako at sasagutin ko po kayo. Yung totoo po talagang tanong. Ayun. Ako po kasi ganun hindi po ako nagdadamot sa inyo. Lahat po sasabihin ko. Pati, tanong pa nga nila
Miss Treasure, bakit ka po walang double chin at saka wrinkles? Ha? Alam mo po, meron naman po siguro, kaya lang po, alam ko po kung papaanong aayusin ang mukha ko. Yung po pagwari po, maglagay ako ng magmamassage ako, pataas po lahat. Ayan, pataas po. At saka, i-massage mo. Kaya wala po akong, at saka, ba't daw malintog ang mukha ko? Ganun po talaga ako Nagpapa-implant yan eh. Ay, oo. Naku, ako po'y wala. Wala pa po akong ini-inject kahit ano sa sarili ko. Natural po ito. Implant yan, yung cheekbone. Ay, natural na natural po ito. Yan, no? Yes. Natural po itong aking mukha. Wala po akong pinapa-inject dyan. Wala pong kahit anong chemical sa loob ng katawan ko. At saka wala naman po akong perang ipapang gamot dyan. Papaganda. Sabi po ni Baby Pontavela, Okay. accredited taste trainer. Okay. Po ako, nagtuturo po ako ng mushroom. Oo. Chicken. Oh yes. Nagtuturo siya sa TESDAC. Kasi ako din nagturo diyan. Ang tinuro ko diyan is cosmetology kasi nag-aral din ako ng cosmetology. Kaya marami akong meron akong mga pamphlet. Kumpleto ako. MC2, mga ganyan. Oo. Nagturo ako diyan sa TESDA siguro mga 2 years or 3 years. Hindi ko alam. Basta tinamad na lang akong magturo kasi ang daming mga pagdating ko sa bahay, napakarami kong mga buhok-buhok, ang kati-kati. Kasi siyempre pag nagtuturo ka, magsasample ka kung ano yun dapat, di ba? Pan-letter? Oh, yes. May letter pa ba tayo dyan? Oo. Miss Treasure, 2 weeks pa lang po kami ng boyfriend ko. Nagkahiwalay na po kami. Kasi po, ano yun? Sa akin, sagot ko po, wala po ako. Nagkahiwalay na. Kasi po, umuutang po siya sa akin. Ang sabi ko po sa kanya, wala akong perang ipapautang sa'yo. Sana, magbigay ka sana ng allowance. Pagdating ng pera ko, kaya lang, sa anak ko yon na bibigyan ako, kaya lang babayaran mo, hindi yun libre. Bakit? Yan ang hindi ko, kasi po, yan pera ng anak ko, papahiramin kita, kaya lang, babayaran mo. Sus ko, isipin mo, 2 weeks pa lang kayo, nagungutang ka na. Hindi siya mahal yan. Oo. Gamitin lang. Kaya pag ganun, lalo pagka kakilala pa lang, Oo. hihingi na agad ng load. Oo, ganon. Sa akin, puro red flag yung mga ganyan eh. Tapos mangungutang. yung utang, maraming arte yan. Kesyo. Lalo yan pag baka mas matanda siya dun sa... Oo. Yung iba kasi, kaya po nagkakaganyan. Minsan, baka nga matanda yung babae o yung lalaki. Tapos yun na lang yan. Oo. Hindi naman natitirang pagmamahal. Kaya nga, wag mo na pong pansinin yan kasi yung ganyang klaseng tao, hindi po yan minamahal. Diyos ko, lolokohin lang po kayo at gusto kayong matikman. Ganun lang po yan. Pasubok lang, lalo yan. Oo. Mas malaki na experience nung boyfriend. Kaya nga, oo. Hindi po kayo mahal niyan. Niloloko lang po kayo niyan. Hindi po yan totoo na. Oo. Lalo't kung ikaw hinahabol-habol mo siya, lalo kayong hindi mamahalin yan. Di ba? Oo. Kasi, at saka ang lalaki, nalalaman yan alam kasi ng lalaki na niloloko ka lang. Humihingi lang siya ng pera. Ganon. Nangungutang siya. Naku, mga red flag lahat sa akin yung mga yan. Diyos ko, mangutang ka lang sa akin red flag na 2 weeks pa lang, nangungutang ka na sa akin. Bakit? May patago ka. Hindi ka mahal yan. Kaya nga, hindi ka mahal niyan. Kasi ang lalaki, pwede ka namang mangutang, ba't ba hindi? Kaya lang, kung matagal na kayo, 1 taon na kayo, 2 taon na kayo, pwede mong pautangin, boyfriend mo at saka nagmahalang kayo. Diba? Pero kung yung boyfriend mo na hinahabol-habol mo, para kang kawawa. Nagulat siya kaagad, bakit gano'n? Oo, di ba? Diyos ko,
nakakakuha yun, nakakahiya po. Ayun, Kahit po oo. sa sarili mo, magbigay ka naman po ng value sa sarili mo. Yung pong ganyang klaseng tao, hindi po yan wala po yan. Kung ikaw kung ikay babae na walang value sa sarili. Puro po kawalang hiyaan, puro po kapangitan ang makikita mo Hindi siya mahal niya. sa lalaki. Hindi ka po mahal niyan. Sayang lang po yung iyong pagmamahal. Nakaramdam siya kaagad, ano? Oo, nakaramdam. Iba paano, inuutangan agad siya. Isipin mo, utangan, 2 weeks pa lang, uutangan ka na. Bakit naman? Siguro na, mo na yun naman maaaring mapamahal na to, ganun, parang, ay, hindi yan, wag na lang ano yan. Ayan. Miss Treasure, paano Forget mo it. pong malalaman ang lalaki kung mahal ka? Yun nga, love, respect, and effort. Pag po kasi nagbibigay sa iyo ng effort, pag nagbibigay sa iyo ng love, respect, hindi po ba? Yun lang naman po love, respect, effort. Pag po yan nagaganyan sa iyo, mahal ka po niyan. Oo. Pero pag wala at ikaw lang ang bigay ng bigay ng bigay at ikaw ang habol ng habol ng habol, dapat ako ang habulin mo, hindi ako hahabol sa iyo. Yung makaaway mo lang ako kahit papaano, hindi ka talaga kita babatiin. Bahala ka sa buhay mo. Ako habulin mo, hindi kita hahabulin. Pero, conforme din naman yon. Kunwari, matagal na tayo, 1 taon, 2 taon, siyempre, give and take naman yan ang relationship. Hindi naman lahat yung lalaki may kasalanan. Siyempre, magkakaroon ka rin naman ng kasalanan. Di ba? Pag kampante na kasi kayo, magkakaroon ka ng kasalanan. Di ba? Yun lang yun. Pero pag 2 weeks pa lang, at ay Diyos Mariosep, red flag po yan sa akin. Pwede kang umutang sa akin, at saka kung wari, matagal na tayo, kahit hindi ka Alam niyo, umutang. may pera yung babae. Kahit na hindi ka manghiram sa akin, nararamdaman ko na kailangan mo. At saka, salita mo lang, malalaman ko na kung totoo yung sinasabi mo at hindi. Iyon lang. Ganon. Kasi pag yung ganyan, pag 2 weeks yan, tanggalin mo na. Iwasan mo na yan. Iwasan yan? Walang mangyayari. Walang mangyayari sa'yo. Tandaan mo yan. So, totoo lang. Ano pa? Miss Treasure, boyfriend ko po, hindi ko maintindihan kung mahal ako o kasi po, 3 po kaming pinupuntahan na babae. Hindi ko po alam kung girlfriend niya yon. Ano po ang dapat kong gawin para malaman ko kung totoo ang pagmamahal niya sa akin? Malalaman mo naman po yan Kasi po hindi naman ako ang makakaramdam niyan, ikaw po. Kasi kung 3 kayo na girlfriend, sure ka ba na 3 kayo na girlfriend? Siguro naman malalaman mo agad yun Yung pag-uusap lang nyo, yung pagkita nyo o ano, alam mo, malalaman mo po yan kung mahal ka. Wari, nagkita kayo. Wow, hug and kiss. Yun po. Malalaman mo yan kung mahal ka di ba? Pero kung nagkita kayo, wala lang. Tapos, nagkita kayo, hindi man lang ikaw irespeto, hindi ka man lang pagbuksan kung may sasakyan siya, pagbuksan mo man lang ng pinto na sasakyan mo. Huwag kang mayabang. Pag hindi mo ginagawa yun sa babae, at saka eto pa po, Miss Treasure, hindi po siya nagpapakain. Nagpapakain ng ano? Nagugutom po ako, hindi siya alam mo, ang lalaki kasi, hindi lahat po nag-date kayo, papakainin ka. Kung walang pera yung lalaki, ikaw na lang muna. Ganun lang po. Kasi, lalo ako, ka-date mo ako, nagugutom ako, kakain ako. Pero kasama kita. Tayong dalawa. Magiging part kasi ng demanding ka agad yan. Magiging demanding siya. Kaya nga Lahat ng bagay na gusto niya, like and dislike, dapat malaman din. Kaya nga yun ang sinasabi ko. Dapat kasi yung love, respect, and trust. Isa pa yan, trust.
Dapat po mag-trust kayo sa isa't isa, kahit malayo kayo sa isa't isa. Hindi buhay pagmamahal niya ng gusto, the girl. Oo. Dapat talaga. Oo nga eh. Kaya mapaganap siya ng bagay na gusto lang niya Oo. sa sarili niya. Kaya nga, ganun nga lang. Hindi totoo yung kanyang pagkakuhan. Wala lang. At yung ganyang klaseng babae, kahit sa kaibigan, ganun. Oo, ganun talaga. Iba ugali. At Minsan saka, nagpo-promote ng attitude eh. oo. Hindi, basta ang kaibigan niyan, walang kwenta. Hindi ka masisiyahan, wala na, kahit ano gusto niya, puro siya, tama, narcissist. Diba? Lagi na demanding. Oo, ganon. Hindi po maganda yung ganong ugali ng tao. Lalo kababaeng tao mo. Hindi po ganon. Gusto mo, ikaw palagi ang masusunod, ikaw palagi ang tama. Ay, hindi po pwede yung ganon. Narcissist yun. Alam mo ba ibig sabihin nun? Nako. Hindi po maganda yung ganong ugali. Na, maraming babaeng ganyan eh. Di ba? Pag hindi ka inggitera, naiinggit. Pag naiinggit sa inyo ang tao, naiinggit, alam mo po yan, napaka-kuwan po niyan, masyado po siyang gusto niya, akala niya siya maganda, siya ang Hindi yan. di ba? Siya maganda, siya ang mayaman. Masasabihin niya, ako mayaman, ako maganda, ako mapera. Ba't sasabihin mo yung mapera ka eh? Kung ikaw wala ka naman pera, nangungutang ka lang. Kung may pera ka, huwag kang mangutang at bayaran mo utang mo. Ganun lang yun. Sa akin ka umutang ng ganon? Ay nako, sasabihin ko agad sa'yo, wag ganon. At saka, hindi maganda sa tao na yung ugali mo na yan, papakialaman mo, yung bang magsasabi ka ng ganire, babantaan mo? Nako, kung marunong yung tao na binantaan mo, ididimanda ka, at saka ibablatter ka sa buong nasyon ng Pilipinas. Magkaubusan kayo. Ganun lang yon. Pag nag-umpisa ka, tatapusin ng tao. Sinasabi mo may pera ka. Anong pera mo? Hindi ka naman mukhang pera, hindi ka naman halata namang wala kang pera. Yung tao, pag hindi kumikibo sa'yo, pinagtatawanan ka lang, hindi mo nalalaman, pinagtatawanan ka lang at hindi ka igagalang ng kapwa mo. Pag ganyan ang ugali mo, hindi ka igagalang, tatawanan ka lang. Yung lahat ng pinagkikwento mo, walang naniniwala sa'yo. Ganun lang yun. Yan, may diba? attitude yung Oo. Bad attitude yun. Yung ganun. Meron pa bang, mo dyan, tumatawag? O nagtumatawag? Nag-share pa ng mga, niya? Oo, ganun nga. Yung problem niya. Hindi ba? Yung mga, alam mo nyo, yung mga taong ganyan po, nakakaawa. Ako po naaawa sa ganyan tao. Yung masyado po siyang, mayaman ako, makuha ako, mapera ako, ganire. Wala namang nakikita sa pera niya. Anong pera mo? Magkitaan kayo ng salin para nalalaman mo kung ganun pera nyo. Ganun lang yon. Marunong ako. Saan ka ba graduate? Ganun lang yon. Okay nga yung sasabihin mo, oo nga, dito ka graduate, puro ka naman 75. Mababang eskwelahan na yung pinag-graduatean mo. Huwag kang magyayabang. Meron pa tayong mga dyan, letter? Meron pa. Pero sige lang. Yan muna sa'yo. Sige na, yan muna sa'yo. Meron po dito na, yung iniimbita tayo dito na tayo ay pumunta sa? Yung sinend ko, RB na Fiano Nights. Dyan sa Kakampi Live. Yan. Okay. Iniimbita tayo dito. Aba, sino nag-iimbita? Ayan, ito, anihin natin dyan. Yan. Ganun ba? Sa Giovanni's Bar, Restaurante. Yan. Bar and restaurant? Saan yun? Ito, anihin natin dito. Yan. Nasa Kakampi Live. Okay. Yan. Sinend ko. Yung galing sa account ko. Okay. Sa Kakampi Live. Yan. Okay.
Tapos mamaya dadako tayo sa ating bahagyang topic ng LDR. Yan. Ganon. Ayan po. Yan. Yan po ang Giovanni's Bar Restaurante. Yan po kay Giovanni's Bar Restaurante. Piano Nights at Giovanni's. Cash of the talented Inero B. Santos of the Keys of the Friday performing for all times favorite classic with experience in the most well-known hotel of the country and abroad. Joins on Friday, tomorrow, April 12 at 7 p.m. Grand floor po ng Manhattan Parkway, General Malbar Avenue, Araneta, Quezon City. Walk-in accepted. For table reservation, call us 8332 1012. Yan po. Ang Resto Bar, bukas po yan. Sino may-ari niyan? Yan. Basta, part po si Derek Ricardo Galing. Siya po ang management doon na isa po siya. Director po siya, si Ricardo Galing. Yan po ay bukas na. Yan yung mga pasta, piano bar siya. Na, yes. Pero alam mo, mali naman yung kuwan mo, invitation mo. Kasi busy ako nitong the whole. Ayan. Meron pa naman pagkakataon. Meron siya. Kung naging May lang sana yan, pwede. Ngayon talaga, the whole month of April, busy talaga ako. Yung Pasensya piano na kayo. Piano nights po yan. Okay. Friday at 7 p.m., April 12, Okay. 20. Magkano naman ang 24. cover charge niya? Ayan, basta wala siyang entrance. Wala siyang tapos entrance. yung lang... Yun lang yung food lang po nandun. Tapos tayo, di ba, mga senior, meron pa tayong discount. Oh, yes. Hindi. Ang ibig sabihin, magkano naman ang... Parang kasing yung Polaris, alam mo yung Polaris. Ayan, madalas kami dyan. Kung wala kaming entrance, basta yung kakainin lang namin, iyon yung babayaran namin. Mare, ang usapan namin. Tapos mga, ano po siya, classic piano po yan. Maganda yun. Piano, mga classic piano. Kaya lang, hindi talaga ako pwede. Si Inero B. Santos po, yung pong piano performance po yan. Ganon. Diyan po lang yan sa Grand Floor Manhattan Parkway General Malbar, Avenue Araneta, Quezon City. Yan, walking accepted. Yan, for the reservation po, 8332 1012. Yan. Pag yan ay maganda, yung mga kaibigan ko, yan po yan. pupunta dyan. Kaya lang ngayon, hindi ako makakapag-invite. Dahil nga hindi ako pwede sa isang buwan talaga. Naku talaga, Sus Mario, napaka-busy ko talaga ngayong April. Alam mo naman ako, April month yan. Yan ang aking yan talagang birth month mo. Yan talaga yan. Kaya po ako masayang-masaya. Ayan, sino siya? Si Roderick Sison. Ayan. Ganon. Mayroon pa tayong pahingi tayo ng advice. Nangingi pa ng advice. Yun lang kasi ang sinasabi nila. Kaya ganon. Yan po. Teka. LDR na ba tayo? Meron pa tayong Pwede nang ikawan yan eh. Sige na. Pag-usapan natin ng bahagya ng oras pa tayo. Yung tukal po sa LDR, yung long distance relationship. Yes. Long distance relationship. Lahat ba nagiging napapa-inlove ba noon yung long distance relationship? Di ba nung unang araw? Di ba meron tayong phone pal? Wow, may in-love na phone pal lang, Hindi ko kasi naranasan yun. Pasensya ka. Alam mo, hindi ko yan naranasan. Nag-usap natin. Yung long distance relationship, phone pal, hindi pa nakikita. Pero phone pal, nagkaroon. Phone pal. Tapos yung pen pal. Diba? Wala nga akong gano'n. Napakahigpit nga ng tatay ko. Diyos Mariosep. Diba? Ngayon, textmate na. Textmate. Nakikita na ng live yun. Pero hindi pa nagkakaroon relation, pero hindi pa nagsasama. Kaya nga. Paano na kaya yung nasa abroad, yung mga mahal sa buhay? Ano ba ang mga bagay na pwedeng matokso doon na sa LDR na yan na maring
long distance relationship, tapos nagkakaroon ng ibang relation. Oo, totoo. Ano kaya? May ganon kasi parang minsan, walang contentment dun sa isang relation. Oo, kasi minsan naghahanap ang lalaki naman kasi ang palahanap eh. Oo. Hindi naman ang babae. Lalaki lang ba? Oo. Sa bagay, ang babae kasi mas kuwan. Oo. Ewan ko rin, ano? Parang ganun di ba? Oo. Maring ma-in love sa ibang bagay, di ba? Hindi, ang ibig sabihin sa babae kasi, okay lang ma-inlove ka sa walang relasyon, hindi Oo. komplikado. Nai-inlove ka sa mga komplikadong relasyon, pangit yun. Yung complicated na Oo, relation. oo, mahirap yun. Yung sinasaksak mo yung sarili mo, Lalo hindi yan, ka no? naman, mahirap Yung yun. long distance relationship, minsan nasa abroad yung yung Oo, ganun nga, nasa lalaki, abroad. yung babae, tapos miniram dito, nagkakaroon talaga na paghanap ng iba. Oh, dahil meron silang pinananabikan. Oh, yes. Ako, Miss Treasure, pag matino talaga. Oo. Kahit na Yes, tama ka doon. Kahit na Oo. magkalayo pa yan. Oo, tama ka Diba? doon. Kasi alam mo, ang babae kasi, wari maiwanan ng babae, nasa abroad yun. Oo. Magloloko ang babae pag Makati, ha? Yung talagang may ugali talaga nun, talagang Oo. may hinahanap din May talaga. babae no? kasing ganon. Oo. Pag wala na, Parang parang napakahirap. namimili siya ng lalaki. Tulad nung iba, 'di ba? Pagka yung mga kaya nga sabi yan yung mga seaman, yung mga ano dito, 'di ba? Mga seaman ganyan, loloko. babae. Tapos SSS daw eh. Seaman, security, tsaka sundalo. SSS, seaman, security, sundalo. Yan daw Okay. bahagi niyan sa long distance relationship. Okay. Mari daw pwedeng magloko o Yes. yung babae o yung lalaki, 'di ba? Pagka ganon, babae. Pero alam mo, meron kasing ganon mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pagdating, palagi mo na lalaki yung nag-abroad, maglolo ko rin yung Destino, lalaki. mga sundalo Tapos na nasa yung babae naman, ganito, pinapadala ng pera, naglolo ko rin. Kaya Kasi nga, may diba? pera siya. Ganon lang Kaya yun nga eh. kaya nga yung ano natin dito, kaya nga may team song kasi yung ano eh. Yung, Ano, team song? Yung Ano? napakasakit. Napakasakit. Ay, napakasakit talaga sa'yo. Parang symptoms team song yan ng nasa abroad, ng mga OFW. Ganun ba yun? Oo. Siyempre. Pangyayaring ganon. Di ba? Pwedeng Pwede awitin natin dyan. awitin. Oo, yan. Ikaw. Napakasakit. Napakasakit. Sige. Pwede mangyari. Sige. Yan dahilan lang ng long distance relationship. Naririto bansa sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano. Anong sirap talaga nung kumita ng pera. Kakapal lang yung kamay, masusunog pang kilay. Sa aking pagtulog, daming iniisip. Bumilis na ang araw upang tayo'y makabalik. Bisyo, alak, sugal at sigarilyo. Upang makaipon, magtitiis na lang ako. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng ating buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay natuwa, sumulat ang aking anak. Ako ay nabigla, at agad ay lumuha. Itay, umuwi ka, dalian mo lang sana. Si Inay ay may iba, nagtataksil sa'yo, Ama. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin.
ako ay umuwi, gabi na nang dumating. Ang dalawa kong anak sa malayo nakating. Mata'y lumuluha, halos nakapikit na. Ang kanilang kamay may hawak na mariwana. Ngunit ang masakit, ako ay nagtataka. Dalawa naming anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa, may kasama siyang iba. Anong lupit naman, dala pa ang aking pera. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. Yan po. Napakasakit talaga. Sobrang sakit. Pwede nating banggitin, dagdagan natin ang programa. Napakalupit, Ate Treasure. Kaya nga, napakasakit talaga yan. Yan yun. ang mga part ng mga LDR na mga alam mo, sinasabi, no? LDR. kung may Long distance natamaan man relationship. po kami, pasensya po kayo po kasi yun. Kaya gano'n, No. di ba? Yung part ng ano man, Guilty. ang paghihiwalay, ano man ang magiging long distance relationship, di ba? Yes, oo. Ibu talaga. natin ng ating mga loob, ano man ang bagay na ating pananabik. Mm-mm. Panabikan natin ng pagmamahal sa pagdating natin. May dala tayong may kapalit ang ating ng nanabik at Yes. pinanabik. Oo. Nanabik at pinanabik. Oo. Ganun. Ang ganda naman pala ng boses mo. Ako hindi po pwedeng kumantang ganyan. Ngayon ko na kinantayan kasi gawa nga na. Sasayaw na lang ako. Hindi ako kakanta. Hindi ako marunong Yung kumanta mga talaga. theme song lang Okay natin. lang naman. Hindi naman yung tipong sintonado. Ayoko lang. Gusto ko kasi maganda. Mahilig ako kasi sa magagandang. Yung boses. Ayoko kasi, kahit, ewan ko, sabi nga nila, marunong ka na, hindi, ayoko, basta ayoko. Kaya ganun yun, yung mga napakasakri, yan yung talagang bahagi, no, na kung nasa abroad, di ba? Yung, Yes, ano mang bagay, iba nga, na destino lang sa ibang lugar, tapos meron na palang, yung long distance makakati nga relationship. yung ganon. Di ba? Ang Kaya tao nga, pag kasi, susulat sa'yo, Oo. napakalupit, Ate Treasure. napakalupit talaga, sobrang lupit. Napakalupit, Ate Oo, Treasure. oo, kaya nga, sobra, no? Kung kay Eddie Ilarde is napakasakit yung Eddie. Oo. Sa'yo, Napakalupit. napakalupit, Ate Treasure. Ibago tayo dyan, ha? Oo, totoo. Totoo Yung magiging yan. code na yung segment, napakalupit. Tama yun. Talagang malupit. Sa akin man yung mangyari. Ano na tayo? Papaalam Malupit. na tayo? Okay lang. Ayan. Ayun. Tapos na ba yan? Anong oras pa tayo? Oo, yan. 6 na. Na tayo din sa oras. So, yan. Okay. Ngayon pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na sana ako ay napagtyagaan nyo ng mga Hindi naman. sa oras na to. RB, kuhan yung aming group. Ayan. Sasabihin ko muna yung group ko. Ayan yung group. Ayan. Ayan. Wow, ang ganda dito. Yan ang aming team song ng group. Running Love Me Tender. Kuha. to see you again. Yan ang Ano aming yan? team song. Yan lahat yung aking kuwan. Ako founder niyan. Sumunod yung co-founder ko. Think si you're Lou. running. Ang ganda meaning yan eh. You've got a friend. You got a friend. Oh. You've got a friend.
Oo. Yan ang Parang aking... ano man ang pagkakaiwalay ng mga Yes, pagkataon yes, nito. yes, yes. Yan. Ang aking pong co-founder lang is si Louie Mata, Editor-in-Chief. Chairman of the Board si Dr. Isabelita Roquero. Vice President Advisor, Dr. Juntan. Assistant Vice President Advisor, Ed Heron. Vice President Internal, Lorna Mata. Vice President External Affairs, Ellen Browser. Auditor Advisor, Engineer Alex Bautista. Head Admin, Maribeth Peñayao. Treasurer, Bing Bitara. Assistant Treasurer, Treasurer, Maris, Treasurer, Maris Dispabeladero. Assistant Secretary, Secretary, Admin Karen Claricia. Head Moderator, Gloria Despaberadero. Advisor, Dr. Raysen Katapang. Ellen M. Flores. Larry Sembrano, Nelson Alzave. Alice Dolorito. Head Creatress, Ems Monte Alegre. Creatress, Gangsi Pabalachi. Assistant Creatress, Melody Sanchez. Admins, Baby Pondavela. Jen Ray. Bert Maturan. Edwin D. Maruha. Rodel Raba. And moderator is Miriam Pancho and Noli Tuason. Yan po lahat ang aking mga officers and members. Ang aking mga gwapo at gwapang mga officers. Tingnan mo naman ang aking yan po ang bumubuo ng Dynamic Lovers. Tinatag ko po yan noong February 17, 2021. Ikaw yung founder? Yes. I'm the founder. Yan po ang aking group. Ayan. Maraming salamat po. At sana po ay kayo ay nasiyahan sa aming mga pinagsasabi dito. At Ayan totoo po. po talaga. Lalo po ako pag nagsalita, totoo yun. Yung po ang sinasabi ko. Yung lahat po na yon, nako, kung may natamaan po kayo, wag po kayong magalit. Kasi yun po text lang sa amin. Kasi pag kasi nagagalit at natamaan, guilty. Ganun po kasi. Yung bang hindi niya maatim ang tao, para siyang tamang-tama, siya ang pinaka-okay. Narcissist po ikaw. Diyos ko, my God, Ayan. nakakahiya yun. Kung alam mo po ang meaning nun, ha? Pero, sana po alam mo. Tayo po yung papaalam sige. na. Okay, Yan. okay. Ikaw, paalam ka na. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po sa inyo. Dito po sa ang programa ng ating Ka-Treasure. Yan. Ang kanyang programa, Love Notes and Memories. Ayan. Okay po. God bless po sa inyo.